Likas sa tao ang pagiging matulungin sa kabila ng katotohanan na minsan sila man ay nangangailangan din ng pagtulong. Sa pagtulong, hindi kailangan maging mayaman. Minsan, presence, oras at pakikinig ay sapat na. Hindi lahat ng tumutulong maraming pera o panahon. Nasa puso lang talaga. Isa si kapatid na Christopher Mojares at ang kanyang sambahayan sa mga tahimik na ginagawa ang pagtulong sa anumang paraan at sitwasyon ng buhay at pangailangan. Anumang makakayang gawin, gagawin upang makatulong. Walang post, walang sumbat, walang inaasahang kapalit. Pure intention lang. Yan ang puso ng totoong pagtulong. Sa amin po, mas ginawa po namin yung laging sa Biblia po, tumulong ng hindi naghihintay po ng kapalit. Mga Kabigtins family, narito na po tayo ngayon sa ating makakakwentuhan sa episode po na ito, ang mag-asawa po na sina kapatid na Topper at Jen. Kapatid na Jun, kasama natin sila ngayon. Magandang araw po sa inyo, ka Topper, ka Jen. Ano po? Salamat po dahil tinanggap nyo kami dito sa inyong tahanan. Magandang araw din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay po. Kapatid na Jen, ilan naman po ang naging anak po ninyo? Dalawa. Gaano kalalaki na po sila? Ang panganay ko po ay 12, ang bunso ay magsa-7. Parehong babae. Oh, dinudoktrinahan na. Ako, dinodoktrinahan na po yung panganay. Oh. Paano ninyo naalagaan at sinusubaybayan yung mga bata po? Kami pong dalawa, talagang ginagawan po namin ng paraan, dalawa kami. Kahit sa paghahatid po ng, yung sa araw-araw po sa school, kami po talaga. Pero Hands-on. nung nabubuhay po yung biyanan ko Ayaw po, po, ang inay talaga po. pong siya po nakahanson. Kahit anong oras po kami umalis, kahit Andun anong siya. oras po kami bumalik, siya po yung bahala sa mga bata. Si Lola. Siya po yung naghahatid sa school, siya po yung nagpapakain. Pero nito pong nawala po si inay, edi talagang kami po. Talaga. May mga kasama man po kami sa bahay, pero pagdating po ng gabi at aalis po kami, kasama na po namin. Sama nyo na sila. Opo. Kung ano po ang pangunahin po na pinagkukunan po ninyo ng kinabubuhay po ninyo? Kami po ay may tracking po kami. Mhm. Bali, yung tracking po namin, nakikiride po kami dun sa tito po ni Mrs. Siya po yung nag-guide po sa amin nung una po. Mhm. Tapos nung nakaipon po kami ng sapat po namin kapital, nagsabi po kami sa kanya na bubukod po kami. Pero hindi naman po totaling bubukod na kukuha lang po kami ng sarili po namin mga biyahe po. Kliyente. Opo, para kahit papaano po, nagkakapamilya po kami, nagkaanak po kami, kaya hindi po maaari na naka-base lang po kami kung doon lang po. Mhm. Kailangan din po kasi namin na mag-explore naman po ng kabuhayan po namin. Opo. So, magkatulong po kayo doon, Ka Jen, doon sa business po. Opo. Yun ang pasimula nung inyong Opo. pagninegosyo, yung tracking po. Mhm. Opo. Tapos, ito po, itong Farm ninyo? farm po ito, ano po? Opo. Ano po ito? Hobby lang ho ba ito o as a source of income din po? Bali, meron po kaming, nung una po, may nag-guide lang po sa amin na baka daw po gusto namin mag-alaga ng baka po. Mhm. Sabi ko naman, sige po, pwede naman po namin subukan. Nag-start po kami sa dalawa hanggang sa nadagdagan Dalawang po baka? Opo. Hanggang sa nag-try po kami na bumili po ng mga imported brand po ng baka po. Baka. Galing So po meron ng Australia po. Ano mang mga breed? Brahman po. Brahman. So, ngayon po, isa na rin yon sa ginagawa nyo na rin pong source of income. Opo, pero meron din po kami na delivery po ng mga paleta po sa mga malalaki pong kumpanya na gawa po ng tiles. Mm. Tapos meron din po kaming kwan po ng mga furniture po na may mga kaibigan po kami na engineer. Pag kailangan po ng mga pinto, kama, kami po yung nagsusupply po Nagpo-provide. ng kano po. Ka Topper, sa estimate po ninyo, all in all, ilan yung mga tao nyo na nagtatrabaho sa iba-iba pong mga businesses po ninyo na naitayo? Yung lahat po ng tao namin na nagtatrabaho po sa amin, kung lahatan na po, nasa mahigit 50 po sila. Mahigit 50. So, Dami. marami-rami na rin po yun. At yung mga yun, syempre po, may sarili-sarili ding Opo, pamilya, mga pamilya rin po. sarili ding sambahayan. Puro mga taga rito lang din po sa San Antonio. Hindi po. Kalimitan po, yung dito po, sa tao po namin dito sa farm, pure native po sila na mga Aita.
galing Oh, po ganun ba? Zambales. Ah, Opo. ganun. Sila po yung hands-on po dun sa mga alaga po namin baka. Mm. Yun naman pong iba po namin. Mga ilan po yun? Mga ilan sila? Bali sila po ay 8 po. Yung trabaho po sa bukid, sanay po sila. Mm-mm. Talagang, syempre, hindi naman po natin makukuha. Pero, although kahit po sila yung mga native na katutubo po, yung pakikipagharap po nila sa tao, maayos Maayos, na rin po. opo. Sa pagmamanage po ninyo ng mga tao po ninyo, Opo. ano po ang kani-kanya yung bahagi doon? Ako po ang mahigpit. Oh. Ako ang ng mga reklamo. Mm. Ay, siya po ay mabait sa Sa akin po kasi, hangga't kaya ko pong unawain, Mm. inuunawa ko po. Kasi syempre, hindi naman po, danas ko po kasi ako po, bago po ako nagkameron ng sariling ganito, tauhan lang po ako. Mm. Ang akin po, hangga't kaya ko pong unawain yung tao, inuunawa ko po. Pero hindi ko naman po sinasabing, hindi po nainit ang ulo ko, hindi po ako nakakapagsalita ng lampas. Kaya po mas gusto ko po na neutral lang ako kasi mas iniiwasan ko po yung makapagsalita po ako ng lampas sa kapwa-tao ko po. Mm. Pero bilang isa pong nagpapatrabaho, ano po, marami kayong mga tao na hawak. Siyempre, yung pamilya niyan ay umaasa rin sa kanila. Paano po ninyo ginagawa yung pagtulong nyo? Una po sa kanila, sa mga tauhan po ninyo. Ang unang-una pong pangangailangan natin ay yung pong pang-araw-araw nating inilalaman sa ating pong mga tiyan, mga pagkain po. Yung pong mga kasama po namin dito, talagang kung ano pong kinakain namin, yun din po kanila. Hindi ko po kasi gustong makita sa kanila na bakit yung kanila sa loob okay, bad yung sa amin dito sa labas, hindi po ayos. Sabi ko nga po lagi dito sa aking asawa po, yung kasama po natin dito, pamilya po. Yun ang pagtuturing ninyo sa Hindi na kanila. iba sa Opo. inyo. Monthly po yung pasweldo po namin, pero syempre hindi naman po natin maiwasan na hindi po sila mag-a-advance. Dun, kung alam na rin naman po nila yung time po kung kailan sila tamang mag-advance, pero okay sa amin po, may time po na a-advance, syempre emergency, pamilya po. Priority din po namin kasi kahit sa amin po magtama, talagang Ganun kailangan din, po. Opo. Ang pinakagastos na lang po talaga ng mga tao po dito, hindi yung personal po nila pangangailangan. Automatically po, sabon, yung mga gamit po sa katawan nila. Pero yung the rest po na, Yung lodging, yung panunuluyan Yung nila. tinutuloy dito nila. na po sila. Dito na po. Hindi na sila umuupa pa. Meron na Hindi po na. akong pinayos po Pinaprovide sa kanila na tirahan po nila. Nasa sa kanila na po yun kung gusto po nilang naka-aircon sila o kung gusto po nila na nandito sila lang po na- sila sa may kubo po. Meron ba kayong mga ginagawa, halimbawa po na pagtulong sa ibang mga tao na labas po dito sa inyong Wala po kaming specific po na taong tinutulungan. Pero yung lahat po na nakaka-encounter namin ng mga tao po, tumutulong po kami sa abot po na aming makakaya. Example po, may nakasalubong po kami sa drugstore po na bumibili po ng gamot. Kita naman po natin yung tao na talagang walang-wala. Mm. May pagkakataon po na kami na po yung nagkukusa. Tinatanong namin sa counter, Kuya, magkano yung gamot ni tatay? Ano yung kailangan nilang bayaran? Galing. Binabayaran na lang po namin ng hindi po nila alam. Kasi kung tutusin po, yung pagtulong po, hindi naman po kailangan nakapublish. Oh, yeah. Para sa amin po mag-asawa, mas gusto po namin na yung pagtulong namin hindi po nakapublish. Hindi nakikita po yun ng dalawang bata. Ano po, hindi ko ba tinatanong sa inyo? Paano niyo pinaliliwanag sa kanila? Po sila. Sanay po sila dahil kapag yung mga nasa mga drive-thru kami, yun, meron pong minsan may matanda doon na yung pong panganay ko sanay. Mami, yung lola, bibigyan daw Order siya. mo na si Lola ng Talaga? pagkain, Apo. ganun po. So yung sanay. naisalin, Kasi namulat naisalin. kasi sila sa Apo. ganun sa inyo, kaya sila man. Ganun din po. Kahit yung bunso ko, ganun din. Ano ang satisfaction na nakukuha niyo po doon sa pagtulong ninyo sa kapwa-tao? Ano yung immediate na pakiramdam at ano po yung long-lasting effect doon sa pakiramdam po ninyo? Sa amin, masaya po yung tumulong po kasi mas Magaan. gusto na po Magaan namin yung tumulong kaysa kami po yung tulungan. It's better together Opo. than to risk. Ano po yung naaalala yung pagkakataon na natulungan kayo ng ibang tao at gaano po kahalaga sa inyo yung
Meron po, nung time po na talagang bumagsak po kami ng 0-0 po, Mm. na halos hindi po namin alam kung paano, kundi ang sa amin na lang po panalangin, panata. Pero yung isa ko pong kaibigan na nilapitan ko po, hindi po siya nagdalawang salita sa akin. Sige, Jen. Experiences po na sa isang bahagi po ng buhay niyo na tulungan kayo at ano po ang naging pakiramdam po? Mga tito ko po. Dahil bata pa po ako na wala na yung tatay ko, edi mga tito ko po talagang Tumulong. tumulong. Masaya po, masarap hanggang sa ngayon. Mm-mm. Ano kung talagang sila ang tumulong. Mm. Ayun po, masaya. Magaan. Mas ano kayong tumulong sa iba talaga. Dahil alam nyo paano kung hindi ako tinulungan. Ayun, kaya ayoko din ng hindi ako... Hindi nakakatulong. Mhm. Itong lately po, may naikwento rin sa amin na may nangyari po sa inyo, na doon ay nakaramdam din kayo ng pagtulong ng iba. May naiambag ho ba yun sa pananaw ninyo sa buhay? Yung pangyayari po sa amin na kami po buong mag-anak po, na na-aksidente po, Mm. na hindi po namin alam na talagang makakaligtas po kami. Buong mag-anak, meaning sino-sino po? buong Kayo, dalawang pamilya ko anak po po. ninyo? Opo. Kami po mag-isawa, dalawa ko pong anak, tsaka si inay po, nung nabubuhay pa po. Oh. Nandun pa nga. Bali, lima. Lima Lima kayo po po kami. yan. Mm. Bali kalalabas lang po sa school ng dalawang bata po. Inuwi lang po namin yung mga gamit po dito sa bahay. Mm. Tapos pabalik na po uli kami ng Lipa kasi may check-up po yung dalawang bata. Opo. Habol ko po yung oras sa nung clinic po. Mm. Sa hindi po inaasahang pagkakataon, meron pong van na lumibang po na hindi kami napagbigyan. Mm. Iniwasan ko po yun. Pagka iwas ko po doon, may isang motor po na naka-counterflow. Iniwasan ko rin po yun hanggang sa kami na po yung tumawag. Tumaob yung Tumawag po sasakyan. yung gumulong po yung sasakyan namin. Mm. Nag-roll. Opo. Mm. Pero sa awat tulong po ng Ama, ligtas po kaming lahat. Halos wala naman pong nagka-problema sa amin. Halos yun. Pero pumunta pa rin po kami sa hospital para magpa-check up. Pero halos lahat po normal. Pero sino po ang tsak sa pagkakataon pong yun may mga tumulong din po sa inyo. Marami pong tumulong. Ah. Unang-una, talagang ang Panginoon Diyos po ang tumulong sa amin ng time na yun. Tinulungan po kami ng ibang tao, pero siya po yung kauna-unahang tumulong sa amin ng time na yun. Opo. May bahagi po ba yon kung bakit kayo tumutulong ngayon sa kapwa niyo? Malaking bahagi din po sa amin kasi unang-una po, Pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon na po namin eh. Kung ano man po yung nagagawa namin ng una, Mm. at kaya pa po namin mas magawa po sa ngayon, mas ginagawa po na. Kasi itong lahat ng ito ngayon, karagdagan nyo na lang. No? Opo. Kaya kahit na itulong nyo sa iba, maluwag na maluwag ninyong pakakawalan nila. Opo. Yun din po ang katunayan po na yung pagtulong natin, talagang hinusuklian din ng Diyos ng maraming biyaya at pag-iingat sa Yun ba buhay. naramdaman din ninyo? Opo. Na noong kayo tumutulong na ng tumutulong sa marami, mas ginagantihan ng Diyos yung balik. Opo. Totoo. Para po sa amin po. Opo. Napakalaking impact po sa amin na yung tulong po at saka yung alalay po ng Ama sa amin. Talaga pong ramdam na ramdam po namin. Kaya nga po, ang sabi po namin mag-asawa, hanggang sa huling sandali po ng aming buhay, tutupad po. Opo. Sa atin po sa iglesia, marami din po tayong mga ginagawang pagtulong sa pangunguna po ng pamamahala. Nakakabahagi din po kayo sa ganung mga aktibidad po natin dito po sa inyong lugar. Dito po, sa distrito po, bilang ako po yung Pangulong Ska ng Skan, distrito opo. po, yung pong mga aktibidad po, unang-una na po, yung sa INC giving po natin, Apo. kami po yung kaisa po ng pamamahala po. Tsaka dito po sa distrito, nagkameron din po kami ng yung pong pamamahagi po ng lingap po. Lingap, opo. Pagka may mga kalamidad. Opo. Bilang tayo po, mga Yes. kaanib po tayo sa Iglesia ni Cristo, At alam naman po natin, lagi tayong tinuturuan po ng pamamahala. Ano po ang nagiging bunga sa inyo ng patuloy po na pagtuturo sa atin ng pamamahala? Kaugnay po diyang sa pagkakawang Yung gawa, sana yung tatanong paglinga. sa inyo kanina, kung kanino nyo natutunan. Ang nagiging bunga po nun sa amin po, mas manampalataya pa po kami. Mm.
Kasi kung lalo po sa aral na lagi pong sinasabi, maghintay po ng masaya. Kaya tumutulong po kami ng masaya rin po sa kung ano pong abot ng aming makakaya po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Faith and Family. Ang napanood po ninyo ay ang kinapanayam o nakakwentuhan po namin na mag-asawa dito po sa lokal ng San Antonio, distrito po ng Quezon West. Sana po napansin ninyo, sa kanilang sariling pamamaraan, nagsisika po sila na makatulong po sa ating kapwa-tao. Bago po natin ipagpatuloy ang pagtalakay doon sa napakagandang ikinuwento po Opo, ng mag-asawa. Yes po. siguro po batiin muna natin itong mga taga-distrito po ng Sige po. Quezon West po. So sa lahat po ng aming mga kapatid na taga rito po sa distrito ng Quezon West at sa pangunguna po ng inyong tagapangasiwa ng distrito, kayo po ay aming binabati. At salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa team po ng Faith and Family dito po sa inyong distrito. Ayun. Nakakatuwa, no? Patid na. Opo. At hindi lang nakakatuwa, nakaka-inspire po Yun. yung kanilang ikinuwento po sa atin. Napakahalaga po nito, lalo na sa panahon po natin ngayon, na napakarami po ang mga taong naghihirap na dahil doon ay nawawalan po ng pag-asa at ang iba naman po ay binabalot ng takot dahil sa dinadanas nilang hirap. Kaya nakakataba po ng puso at nakakatuwa na malaman na meron pong mga tao, kagaya nung atin pong nakapanayam na Oo. mag-asawa, na kahit po mahirap ang buhay, may krisis po at kahit na ganito ang kalagayan ng daigdig, sa kanila pong kaparaanan, sapagkat sila ay binigyan ng Panginoon Diyos ng mga biyaya, ginagawa po nila yung kanilang bahagi sa pagmamalasakit sa kapwa. Kapatid Adjun, kung Biblia po ang sasangguniin natin, ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po dyan sa tinatalakay natin? Ganito po ang ating mababasa na pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat po sa Marcos 12:29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Aral po na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo at nakasulat po sa Biblia na ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay ang ibigin natin ang Panginoon Diyos, paglingkuran natin siya ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Ano naman ang pangalawang pinakamahalagang utos ayon din sa Panginoong Jesucristo? Ang pangalawa po sa pinakamahalagang utos ay ang ibigin natin ang ating kapwa-tao gaya po ng pag-ibig natin sa ating sarili. So kung paano nang minamahal natin yung ating sarili, gayon din po natin mamahalin ang ating kapwa-tao. At pansinin po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, ang dalawang utos po na ito ng ating Panginoon Diyos na binasa po ng kapatid na Jun mula sa banal na kasulatan, pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi time-bound at hindi situation-bound. Ito po ay sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Hindi po kung kailan lang maalwan, saka lamang po tayo magpapahayag ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao at higit po sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Dapat po sa lahat ng panahon at pagkakataon, sundin po natin yung utos na yan, pinakamahalagang utos na yan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, madaling sabihin ng kahit sino, mga kapatid Diyos, kaya nang alam din ninyo. Easier said than done. Yes, diba? Madaling sabihin yon. Pero paano ba natin patutunayan na talagang iniibig natin ang una ang Panginoon Diyos, ikalawa ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili? Yung katanungan pong yan ay masasagot sa atin dito sa Lucas 10:30 hanggang talatang 35. Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog,
lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Ang binasa po natin ay talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa isang mabuting Samaritano. Na dito po sa talinhagang ito ay binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na meron pong isang tao na hinarang ng mga tulisan. Kinuha po yung kaniyang damit, pati pa yung kaniyang katawan ay binugbog at iniwang halos ay patay na. Opo. At sa ganun pong kalagayan, meron pong mga tao na dumaan, nakita siya, subalit hindi lagpasan lang po siya. Hindi siya tinulungan. Hindi po kagaya nung isang mabuting Samaritano na nung nakita po niya yung lalaki na biktima ng pangbubugbog ng tulisan, ay agad po niyang tinulungan. Hindi lang po niya basta nakita. Hindi lang po siya basta naawa. Kundi gumawa po siya ng aksyon. Ang sabi nga po sa talata na ating binasa ay inayos niya, nililis niya pa yung sugat at dinala pa doon sa isang bahay panuluyan at hindi ho basta iniwan lang doon, kapatid na Reyno. Ano pa ginawa niya? Inihabilin niya pa po yung biktima ng pambubugbog ng tulisan doon sa namamahala ng bahay panuluyan. Paano naman yung sa bahay panuluyan? Paano yung bill? Yung bill. So, bago po umalis yung mabuting Samaritano, binayaran pa niya. At inassure pa po niya yung namamahala. Na kung kukulangin, Opo, kung kukulangin, ay babalik siya para bayaran. punan. Sa makatwid, nasasagot po yung tanong na iniwan natin kanina. Paano ba natin patutunayan ang atin pong pag-ibig sa ating kapwa? Hindi lang po sa pamamagitan ng naawa tayo. Hindi lang sa pamamagitan ng nakisimpatya po tayo sa kanilang kalagayan. Kundi, ang pinakamahalaga pong katunayan at patotoo na iniibig natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili ay ang pagtulong po sa ating kapwa, lalo na sa panahon po ng kanilang matinding pangangailangan. Kapatid na Jun, mga mahal naming televiewers, ito rin po ang inaasahan sa atin. Ano po? Kung tayo ay tunay na lingkod ng Diyos at ni Kristo, ito rin po gagawin natin. Pag nakakita po tayo ng nangangailangan, hindi po sapat na maawa lamang tayo sa kanila. Dapat po, kumilos din tayo. Gumawa din po tayo ng hakbang, kahit sa maliit na paraan, para tayo po makatulong sa kanila pong pangangailangan. Ito po ang itinuturo sa amin ng pamamahala sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman po, kung napansin nila, kapatid na doon sa pakikipagkwentuhan natin doon sa mag-asawa, Tama po. napansin ba nila yung bumibili ng gamot? Opo. Matanda. Mhm. O, di ba? Hindi lang nila nakita. Opo. Hindi lang sila naawa dahil sa walang pambili yung matanda, kundi sila pa nagbayad. Opo, bilang tulong. Bilang tulong doon sa pangangailangan nung matandang nakita nila. Katunayan po na natuto sila sa pagtuturo ng pamamahala ng mga aral ng Diyos tungkol po sa pagtulong sa atin pong kapwa. At alam po ninyo, ang pamamahala po sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan hindi lamang po nagtuturo, kundi sila po mismo. Pinangungunahan po nila ang Iglesia, ang mga kapatid, sa pagsasagawa po ng mga kawang gawa, pagtulong sa atin pong kapwa na nangangailangan. At hindi naman lingid yan sa kaalaman ng malimit ng sumubaybay sa mga programa po ng Iglesia ni Cristo. Katulad po ng napapanood po ninyo sa iba't ibang mga programa, may tinatawag po na INC Giving. Meron din pong lingap sa Mamamayan. Opo, meron din pong iba't ibang mga livelihood projects. Ang Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Pilipinas. Opo, maging sa Africa, maging sa iba't ibang panig po ng daigdig. Ang mahalaga po, masunod ang aral na itinuturo ng Biblia na bilang pag-ibig po natin sa ating kapwa, dapat po handa tayong tumulong sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ngayon, kapatid na John, batay uli sa Biblia. Ano ba ang tagubili ng Biblia ukol sa mga taong may kakayahan namang tumulong sa kanilang kapwa-tao, lalo sa panahon ng pangangailangan? Ganito po ang ating mababasa sa Kawikaan 3:27 hanggang talatang 28. Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa,
kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik ka't bukas ibibigay. Aral po na nakasulat sa Biblia na dapat ding masunod natin, lalo na po sa panig ng mga may kakayahan naman na tumulong sa kapwa-tao, na hindi po tayo dapat magkait ng tulong sa atin pong kapwa-tao. Lalo na po kung may kakayahan tayo na ipagkaloob yung tulong. At ang totoo po, hindi lang yung hindi dapat ipagkait Oo. kundi wag mo nang i-delay. Ipagpaliban. Bakit kaya? Sapagkat ang sabi nga po sa Biblia, kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, wag mo nang sabihin, bumalik pa siya bukas at saka mo ibibigay. Ang sabi nga po, nabanggit din ni Katoper yon, at ang totoo, nasa Biblia din po yon, ang Panginoong Kristo mismo may sabi nun, it's better to give than to receive. Pero sa ibabaw ng lahat ng yan, kapatid na John, ano ang pinakamagandang pakinabang na makukuha ng sino mang tao na sumusunod sa utos ng Diyos? Pangalawa, sa pinakamahalagang utos ng Diyos, na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ganito po ang sagot na ating mababasa na nakasulat po sa Biblia sa awit 41:1 hanggang talatang 3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayad niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghinan niyang lakas ay ganap na ibabalik. Hindi po kalugihan kailanman ang pagtulong po sa ating kapwa, lalo na po sa panig ng ating mga kapwa-tao na mahihirap o nasa panahon ng pangangailangan. Sapagkat ayon po sa pagtuturo ng Biblia ay napakabuting kapalaran ang inilalaan po sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Gaya po ng nakasulat sa mga talatang ating binasa na ang atin pong Panginoon ang kakalinga sa kanila kapag ka sila'y nabagabag, ang buhay nila ay iingatan ng ating Panginoon Diyos at ituturing sila na mapalad sa paningin ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya yung kinwento po nung mag-asawa na ating nakapanayam na napaka bigat na karanasan ng kanilang pinagdaanan. Nakakaantig ng damdamin no? Napatunayan nila na sa gitna po nung sakuna na kanilang kinasangkutan, Damang-dama nila. damang-dama po nila ang awa, ang tulong po ng ating Panginoon Diyos. Yun po ang natutunan nila sa pagtuturo po ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayun po talaga ang itinuturo sa amin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng pamamahala po sa Iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo P. Manalo, na tumulong po sa kapwa lalo na sa panahong ito ng matinding pangangailangan. Magtulong-tulong po tayo upang makatawid sa lahat po ng ito na mga pagsubok at hirap ng buhay na atin pong pinagdadaanan. Huwag po nating kalilimutan ang anumang kagandahang loob na ginagawa natin sa ating kapwa-tao, hindi po nalilihim sa Diyos. Siya po ang tutupad sa kanyang mga pangako. Siya naman ang mag-iigat sa atin sa panahon po naman ng ating pangangailangan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo matapos, tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo Amen. sapagkat muli po pong binigyan ng pagkakataon ng aming palatuntunan Opo, Ama. na maipaabot po sa aming mga kapatid at mga kababayan ang kahalagahan po ng pagtulong sa aming kapwa, lalo na po sa panahon ng kanilang pangangailangan. Amen. Na ito po ay aral mo na nakasulat sa Biblia. Amen. At ang sino man pong tutupad dito ay magtatamo ng mabuting kapalaran Amen. sapagkat tatanggapin niya ang iyong mga dakilang pangako. Amen. Sana po patuloy mo kaming akayin sa pagsunod sa iyong mga kalooban at sa buong pusong pagtulong at pagmamalasakit sa aming kapwa-tao, lalo na po sa panahong ito ng krisis at kahirapan. Amen. Para kami po ay sama-samang makatawid at tanggapin namin ang katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Pakibasbasan mo, Ama, ang kabuuan po ng iyong iglesia
sa pangunguna po ng aming pamamahal. Amen. Ang lahat po magalang naming ipinapanalangin sa iyo Po, Ama. sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.